Noong early 1130, sa kalagitnaan ng makakapal na gubat sa England, may isang bayan na tinatawag ditong Woolpit. Marami at aktibo ang mga tao dito na ang ikinabubuhay ay pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Lahat ng mga tao dito ay mga makadiyos at palasimba. Bagaman paulit-ulit lang ang ginagawa nila sa araw-araw, pero kahit papaano ay nakakaraos naman sila. Ang kaso nga lang, may isang tampok na pangyayari dito na siyang nagpabago sa paniniwala ng ilan. Isang pangyayaring hindi maipaliwanag na siyang nag-iwan ng napakaraming tanong na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng kasagutan. Ito ay yung nung isang pamilya dito, habang nag-harvest sila ng mga tanim nilang gulay, ay may nakita silang dalawang kakaibang bata sa gitna ng kagubatan. Sa kabila ng kakaibang itsura ng mga to, tinulungan pa rin nila. Pero nung sinubukan nila tong kausapin at tanungin, ay may napansin sila ditong kakaiba. At dito ay napasabi na lang sila na hindi taga rito yung dalawang bata na to. At hanggang ngayon, mag-1,000 taon na ang nakakalipas, ay hindi pa rin malaman kung saan sila nagsimula, saan sila nanggaling, at kung paano sila nakarating sa ibabaw ng mundo. Maaaring narinig nyo na ang kwento ng The Green Children of Woolpit, pero ibabase natin yung kwento na to sa mismong librong nagawa noong 12th century, na ngayon ay tinatawag na 900 Years of Mystery. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong ika-12 siglo, may isang babae noon sa England na nai-report na nawawala. Meron siyang asawa at meron siyang isang anak. Ang pangalan ng asawa niya ay Richard Barr. Kaya naman si Richard ay humingi ng tulong sa mga kamag-anak at kapitbahay nila para matulungan siyang hanapin yung asawa niya na ilang araw nang hindi umuwi. Sa pag-iikot nila sa lugar, ay nalaman ni Richard na may nakakita daw sa asawa niya sa isang lugar na tinatawag na Woolpit. Kaya naman dito sila nagsipuntahan, pero makalipas ang ilang linggo, ilang buwan, ay hindi na nila nalaman kung saan to napunta o kahit pa senyales kung nasaan ito. Ang totoo nga niyan, hanggang ngayon ay hindi na nalaman kung saan ito napunta. Pero hindi lang ito yung natatanging tanong ni Richard, dahil ang totoo talaga niyan ay hindi niya rin alam kung saan nagmula yung asawa niya. Noong early 1130, si William at yung buong pamilya niya ay naghahanda na dahil pupunta sila sa agubatan para mag-harvest ng gulay, pati ng mga prutas na tanim nila. Dito sila kumukuha ng pagkain, pati ng ikinabubuhay nila. Ibinebenta nila to sa mga kapitbahay, kaya naman umaga pa lang ay naghahanda na sila pati yung dalawa niyang anak sa pagpunta dito. Si William ay nakatira sa gitna ng kagubatan, isang bayan na tinatawag na Woolpit. Kaya tinawag itong Woolpit, yung mga unang taong nakatira dito ay naghukay ng napakaraming balon sa paligid ng komunidad nila dahil nung mga unang siglo ay napakaraming asong lobo doon sa lugar. Kinakain yung mga alaga nilang hayop, inaatake ng mga to yung mga tao at sinisira yung mga halaman at mga tanim nila. Sa sobrang dami ng mga patibong na ginawa nila, ay tinawag na yung lugar na Wolf Pit, na ngayon ay tinatawag ng Woolpit. At nung umalis na nga si William kasama yung dalawa niyang anak na babae, nung nakarating na sila dun sa mga tanim nila at nangunguha na sila ng mga gulay at prutas, yung isa sa mga anak ni William na ang pangalan ay Agnes, ay nakarinig ito ng boses at bulungan ng mga bata. Kaya't sinabi niya to sa tatay niyang si William, pero sabi ni William, baka guni-guni niya lang. At hanggang dumating na yung punto na narinig ito ni William. Kaya naman sinubukan niyang sundan kung saan ang gagaling yung maliliit na boses na yon, hanggang sa nakarating siya sa isang wolf pit. Hindi ito kalaliman kaya't nakita niya kaagad kung ano yung nasa ilalim nito. At sa kilabot ni William ay nakakita siya sa balon na yon ng dalawang batang may kakaibang itsura. Pero nung narealize ni William na dalawang bata lang pala to, tinanong niya kaagad yung mga to kung okay lang sila. Pero nagtinginan lang yung dalawang bata na to at hindi sumasagot. Halata ni William na takot tong dalawang bata. Nanlalaki yung mga mata nito at hindi makapagsalita. Ang ginawa ni William ay bumaba siya ng balon. Nung sinubukan niyang lapitan tong dalawang bata, ay lumalayo sa kanya. Kaya't sinubukan ni William pahinahunin yung mga to. At makalipas lang ilang segundo, siguro dahil din sa hinahon ng pagsasalita ni William, ay pumayag na tong dalawang bata na makapitan sila at mabuhat ni William at mailabas nung balon.
Nung mailabas niya tong dalawang bata, dito na lalong napaisip si William na may kakaiba sa dalawang bata na to. Yung damit ng mga to ay ibang-iba na mukhang galing yung dalawa na to sa napakalayong lugar dahil hindi pa nakakita si William ng ganitong uri ng tela. Bukod pa dyan, yung kulay ng mga tela na yon ay kakaiba rin yung kulay. At yung kulay ng balat ng dalawang bata na to ay kulay green. Mula paa hanggang ulo. Hindi naman natakot si William, inisip niya baka nakulayan lang to ng kung ano at sa kung paanong paraan. Kaya't nung hindi niya makita yung mga magulang nito dun sa kagubatan at dahil hindi rin nagsasalita tong dalawang bata ay dinala niya to sa bayan nila, sa Woolpit. Pagdating nila William dun sa bayan ay pinagkaguluhan kaagad itong dalawang bata nung mga tao dito dahil nga sa kakaibang kulay nung balat ng mga to. Hati ang opinyon ng mga tao dito. Yung iba ay naawa dun sa dalawang bata dahil sa sobrang payat ng mga to. Kulay green yung balat siguro dahil may sakit. Yung ibang mga tao naman ay nagsabi kay William bakit dinala dun sa lugar yung dalawang bata. Baka magdala ito ng sumpa dun sa lugar. Ang ginawa ni William at nung ilan sa mga kapitbahay nila ay dinala nila yung dalawang bata sa bahay ni Richard DeCalm. Etong si Richard DeCalm ay isa sa mga mayayaman dun sa lugar. May alam ito maging sa simbahan, maging sa politika. Kaya naman naisip ni William kung may makakatulong sa kanila, si Richard DeCalm yun. Pagdating ni William sa bahay nito, ay pinapasok kaagad sila ni Richard at yung ilan sa mga tauhan nito ay inasikaso kaagad yung dalawang bata. Sinubukan silang tanungin ni Richard kung saan sila galing, nasan yung mga magulang nila, at kung paano sila napunta sa gitna ng kagubatan. Pero hindi nagsasalita tong dalawang bata. Ang naisip ni Richard pati ni William, siguro nalilito pa yung mga to, baka gutom na gutom sila at natatakot, siguro ilang araw na silang nagpagala-gala at baka ilang araw na rin silang nasa ilalim nung balon na yon. Kaya naman umalis na si William at sabi naman ni Richard ay siya nang bahala dun sa dalawang bata. Yung dalawang bata na to, yung isa dito na mukhang nakatatanda ay mukhang nasa 9 to 10 years old, isang babae. Yung kasama niya naman ay isang bata na mukhang kapatid niya, isang batang lalaki naman na mukhang nasa 7 to 8 years old. Habang naghahanda sila ng pagkain, naisip ni Richard paniguradong pag naihain na yung mga pagkain na to, ay mag-aagawan pa tong dalawa. Naganda sila ng gatas, tinapay, karne, ng iba't ibang gulay, iba't ibang prutas. At nung matapos sila makapaghanda, nakangiti pa si Richard na inihain yung mga pagkain at sinabihan niya itong dalawang bata na pwede na silang kumain. Sa pagtataka ni Richard, tinignan lang nung dalawang bata na to yung mga pagkain sa lamesa. Nagtinginan sila magkapatid at tumingin pabalik kay Richard na parang hindi nila alam kung anong nangyayari sa paligid nila. Naisip lang ni Richard siguro na iilang yung mga to o nahihiya, kaya't ang ginawa ni Richard ay iniwanan nila tong dalawa sa kusina. Paniguradong pag wala na yung mga tong kasama, ay magkakainan din yung mga to. Ang ginawa ni Richard ay pinalabas niya yung mga tauhan niya, kasama siya, lumabas sila ng kusina, sinarado niya yung pintuan, pero hindi sila lumayo. Nakatayo lang sila dun sa likod ng pintuan, naghihintay sila mag-usap yung dalawang bata at paniguradong maririnig na nila yung mga tong kumakain. Makalipas pa lang ang ilang segundo, ay narinig na nga nila yung dalawang batang nag-uusap. Pero imbis na matuwa, si Richard at yung ilan sa mga tauhan niya ay kinalabutan dahil narinig nga nila yung dalawang batang nag-uusap pero nag-uusap yung mga to sa lingwaheng hindi pa nila naririnig sa talang buhay nila. Napakabilis ng mga salita na to, napakahina lang, kaya't ang ginawa ni Richard DeCalm ay kinausap niya si William at sinabihan niya tong kailangan nilang malaman kung saan nagmula yung dalawang bata na to dahil paniguradong guguluhin sila ng mga kapitbahay nila. Ang ginawa nila ay nagpalabas sila ng ilan sa mga tauhan nila sa iba't ibang bayan at magtanong kung may alam ba yung mga tao ditong may nawawalang dalawang bata na may kulay green na balat. Pero makalipas ang ilang mga sumunod na araw ay bigo sila makahanap ng impormasyon kung saan ba talaga galing yung dalawang bata na to. Ang pinaka-ikinatatakot ni Richard DeCalm ay baka kung anong mangyari dun sa dalawang bata. Dahil ilang araw na ang nakakalipas bagaman umiinom sila ng tubig ay tumatanggi yung mga tong kumain. Hindi niya alam kung paano niya matutulungan tong dalawang bata. Hindi niya malaman kung nasan yung mga magulang nito, saan sila nagsimula. Hindi rin nila maintindihan yung lingwaheng ginagamit nito at tumatanggi rin yung dalawang batang makapitan. Hanggang isang araw, nakatanggap ng magandang balita si Richard dahil habang nagluluto daw yung mga tauhan niya ay tumayo itong batang babae na may green na balat, lumapit dun sa mga sahog ng niluluto at kumuha ng broad beans. Isa itong uri ng gulay dito sa atin na tinatawag na sitaw. At itong sitaw ay kinain nilang dalawang magkapatid ng hilaw. Kaya't ang ginawa ni Richard ay nagpakuha pa siya ng napakaraming sitaw, ipinalaga niya to at siyang pinapakain nila dun sa dalawang magkapatid. At sa makalipas na mga araw
ay nagsimula na maglakad-lakad itong dalawa sa paligid ng bahay. Nanonood na sila sa pagluluto, sumisilip sa bintana, at hanggang yung isa sa mga tauhan ni Richard ay nagsimula ng makapitan itong dalawa. Ito yung tauhan ni Richard na nagpapakain dun sa dalawang bata na ang pangalan ay Alice. Ang sabi ni Richard ay subukan ng linisin at paliguan tong dalawang bata dahil kawawa naman, na siyang nagawa naman ni Alice. Pero sa kilabot nilang lahat, pati ng mga kapitbahay nila, ay hindi nila matanggal yung kulay green na nakadikit sa balat ng mga to. At nung araw lang na yun nila nalaman na yung balat pala ng dalawang bata na to ay hindi nakulayan o kinulayan lang, kundi kulay green talaga yung mga balat nila. Ang buong akala talaga kasi nila mula nung napunta yung dalawang bata na yun sa wool pit ay nakulayan lang yung dalawang bata ng kung anong bagay o paanong kaparaanan. At dahil nalaman na nga nila ngayon na green talaga yung balat ng dalawang bata, ay nagdulot ito ng takot sa wool pit. Inisip nila baka may sumpa yung dalawang bata o galing sila sa ibang mundo, o kaya naman baka may sakit yung mga to, mahawa sila at magdulot ng kamalasan sa kabuuan ng lugar. Pero si Richard ay natutuwa siya sa progreso nitong dalawang bata. Bagaman kakaiba nga talaga yung itsura ng mga to, nagsasalita sila ng lengguwaheng hindi nila maintindihan, pero si Richard ay handa niyang alagaan itong dalawang bata. At mula nun ay siya na yung kumupkup dito. Sa makalipas na mga buwan, ay nagsimula ng kumain itong dalawang bata ng iba't ibang pagkain, nakakapaglaro na rin sila sa labas ng bahay, at may ilang mga salita na rin silang nalalaman sa lengguwaheng Ingles. At mula dito ay tinuring na ni Richard na anak itong dalawang bata. Naisip ni Richard na kailangan niyang pabautismohan itong dalawa dahil lahat nga ng tao doon sa wool pit ay palasimba. Balang araw ay kailangan itong mabautismohan para makasama nila sa simbahan. Kaya ito nga yung ginawa ni Richard. Pinabautismohan niya itong dalawang bata na to. Ang kaso nga lang, ilang araw pa lang ang nakakalipas pagkatapos ng bautismo ay nagkasakit itong dalawang bata. Sa kasamaang palad, yung batang lalaki ay patuloy na nanghina at namatay. At mula nung nailibing ito, napansin ni Richard yung pagbabago dito sa naiwang batang babae. Hindi na ito naging palausap. Tuwing umaga ay nakikita lang ito ni Richard na nasa labas ng bahay nila, nakaupo, habang nakatitig sa agubatan, lugar kung saan sila natagpo ang magkapatid. Maraming mga mayayamang tao ang nagpupunta sa wool pit galing sa iba't ibang lugar para makausap si Richard patungkol dito sa dalawang batang may kulay green na balat. Kanya-kanyang version ng kwento, kanya-kanyang teorya na kung saan nga kaya galing itong dalawang magkapatid. Sa makalipas na mga taon ay pinangalanan na ni Richard itong batang babae na Agnes. Kasunod ito ng pangalan ng anak ni William na Agnes din, na siyang unang nakarinig ng bulungan ng dalawang magkapatid bago sila makita ni William. Sa lumipas na mga taon, si Agnes ay lumaking malakas, masipag at matalino. Natuto na nga siya magsalita ng iba't ibang wika. Natutunan niya na rin kainin lahat ng mga pagkain na kinakain sa bahay ni Richard. At sa paglipas din ng mga panahon ay unti-unti nang pumutla yung kulay nito. Nawala na yung pagka-green, at sa araw-araw na buhay nila, si Agnes ay palagi lang nakikita ni Richard na nasa labas nga ng bahay nila tuwing umaga. Nakatingin pa rin ito doon sa kagubatan kung saan sila nakita. At hanggang humingi ng pahintulot si Agnes kung pwede na ba siya mag-ikot doon sa kagubatan, kaya't pinayagan naman siya ni Richard. At hanggang nung mahigit sa 20 anyos na itong si Agnes, wala pa rin itong tigil, araw-araw tuwing umaga ay nandun siya sa kagubatan na parang hinahanap nito yung daan pauwi sa kanila. At hanggang isang umaga, nag-aasikaso ng gamit si Richard at si Agnes sa paglilinis ng bahay, ay nakita ni Agnes yung damit ng nakababata niyang kapatid. Dito ay nagsimulang umiyak si Agnes. Nakita naman ito ni Richard at nakita niya rin yung dahilan. Hawak-hawak nito at yakap-yakap yung damit ng kapatid niya. Ang ginawa ni Richard ay nagpaalam siya kay Agnes na lalabas na muna siya para makapag-isa siya. Pero bago pa man siya makalabas ng pinto ay nagsalita si Agnes na gusto mo ba talaga malaman kung saan kami nagsimula at kung paano kami natagpuan ni William dun sa balon. Umupo si Richard sa harap ni Agnes at nagsimula na itong magkwento. Noong bata pa si Agnes, pati yung kapatid niya, ay kasama niya daw talaga namumuhay yung mga magulang niya. Meron din sila mga kapitbahay o komunidad kagaya ng wool pit. Kulay green lahat ng mga nasa paligid nila. Kulay green lahat ng mga balat ng mga tao sa kanila. At ang sabi niya, sa lugar nila ay wala silang araw. Pero ang kalangitan nila ay may konting liwanag kaya nakikita nila yung paligid. Hindi na maalala ni Agnes yung itsura ng mga magulang niya, maging yung mga salitang ginagamit nila. Pero yung lugar nila ay nahahati sa dalawa. At yung dalawang lugar na yon ay hinahati
ng isang malaking ilog. Sa kabilang lugar ay maliwanag yung paligid habang yung sa kanila naman ay medyo madilim. Ang utos sa kanila ng mga magulang nila ay bawal silang tumawid ng ilog na yon. Hindi niya alam kung ano yung dahilan. At hanggang isang araw ay nagbabantay silang magkapatid na mga hayop. Hayop ito na alaga ng mga magulang niya. Ay napadpad sila sa isang kagubatan na malapit sa bayan nila. At dito ay nakarinig sila ng malakas na tunog ng kampana. Sinundan nila yung mga tunog na to hanggang sa nakarating sila sa isang kuweba. Isang kuwebang kulay green din naman. Pumasok sila sa loob at sa pagsunod nila sa tunog na yon ay nalaman nilang ilang oras na pala silang naglalakad. At hanggang sa nalaman na lang nilang nawawala na sila. Sinubukan nilang hanapin yung daan nila pabalik, pero sa makalipas pa na mga oras ay hindi na nila ito makita. Hindi alam ni Agnes kung ilang oras o ilang araw na ba silang naglalakad hanggang sa nakakita sila ng isang liwanag at paglabas nila dito ay kakaiba na yung nakikita nila. May iba't iba ng kulay hanggang sa paglalakad nila ay nalaglag sila sa isang balon. Balon kung saan sila natagpuan ni William. Ang pinaka-importante at pinaka-nakapagtatakang impormasyon na nabanggit ni Agnes kay Richard, sa ilang araw daw nilang paglalakad mula nung pumasok sila sa kuweba, yung mga daan na nilalakaran nila ay puro paakyat. So ibig sabihin yung lugar nila ay nasa baba ng kuweba. Mula nung nakarating si Agnes pati yung kapatid niya sa bahay ni Richard, ang sabi ni Agnes ay palagi daw siya nakakarinig ng mga tunog. Mga tunog ito na parang tinatawag siya na bumalik dun sa kagubatan. Nung una ay nagtataka siya kaya tinititigan niya lang yung kagubatan hanggang sa naisip niya na tumpuntahan. Araw-araw ay pumupunta siya dito para hanapin kung saan nanggagaling yung mga tunog na yun na tumatawag sa kanya. Na sa tingin niya yung mga salita na yun ay lingwahe ng lugar nila. Kaya't nakikilala niya pa to at naaalala ng isip niya na tinatawag siya. Pero sa makalipas na mga taon ay hindi niya na nakita yung kuweba na yun kung saan sila lumabas. At hanggang dumating na yung panahon na nakakilala si Agnes ng isang lalaking mula sa ibang bayan, niligawan siya nito, nagkagustuhan sila hanggang sa kinasal sila at tumira sila sa ibang bayan. Nagkaroon naman sila ng simpleng buhay, nagkaroon sila ng isang anak. Ang napangasawa ni Agnes ay si Richard Barr. Alam naman ni Richard yung nakaraan ni Agnes at nakikita niya rin yung asawa niyang si Agnes na nasa labas ng bahay nila minsan, nakatitig ito sa lugar itong direksyon kung nasaan yung wallpit, na mukhang patuloy pa rin itong naririnig yung mga salitang tumatawag sa kanya. At hanggang isang araw, pagising niya ng umaga ay wala na si Agnes dun sa higaan nila. Alam niyang nasa labas ito ng bahay nila, nakatingin na naman ito dun sa wallpit. Pero nung paglabas niya, ay wala na ito. Hanggang sa lumipas pa yung ilang oras, ay hindi pa rin ito umuwi kaya nagsimula na maghanap si Richard Barr. Sa patuloy niyang paghahanap sa makalipas na mga araw ay hindi niya na ito mahanap at naisip niyang bumalik at pumunta sa wallpit. Naisip niyang baka pumunta dito si Agnes at bumisita. At pagdating niya dito ay nalaman nga nilang galing dito si Agnes. May ilang taong nakakita sa kanya dun sa kagubatan. Ito yung kagubatan kung saan sila nakitang magkapatid ni William. At mula nun ay hindi na nila nakita si Agnes. Hindi na nalaman kung saan siya napunta hanggang ngayon. Si Ralph of Coggeshall at si William of Newburgh ay dalawang taong tagabalita noon na tinuturing na journalist na sa panahon naman natin ay tinuturing silang historian. Silang dalawa ang nakausap ni Richard de Calne na siya nagpalaki kay Agnes at silang pinagmulan ng mga libro. Ang nakasulat pa dito ay nakangiti pa si Richard de Calne nung binanggit niyang mukhang nakauwi na sa kanila si Agnes. Hanggang ngayon, mag-iisang libong taon na ang nakakalipas ay hindi pa rin nalaman kung saan talaga napunta si Agnes. Kasabay nito yung tanong kung saan ba talaga sila nagsimula. Pero dahil sa nabanggit ni Agnes na ilang araw sila naglakad papaakyat dun sa kuweba, ay nagbigay ito ng kwento at teorya sa mga taong nakabasa ng kwento na to na mukhang may iba talagang nilalang na namumuhay sa ibabaw ng mundo. Isa rin ito sa mga kwentong pinagmula ng Hollow Earth Theory at ng mga kwentong patungkol sa iba't ibang dimension. May mga teorya din kumalat na mukhang alien yung mga to at pinag-aaralan yung mundo. At nung natapos na yung mission niya, ay bumalik na siya sa kanila. At ang mission na yun ay magkaroon siya ng anak. Yung anak ni Agnes at ni Richard Barr ay hindi na nalaman kung saan napunta. Ang teorya ay tinago ito ni Richard Barr para makaiwas sa iba't ibang kwento. Hindi nila nalaman kung normal din ba to o kung meron din ba itong kulay green na balat. Iba't ibang opinyon at iba't ibang teorya ang pinagmula ng kwento na to. Hindi tanong kung totoo ba itong nangyari dahil parte ito ng kasaysayan ng England. Ang mga tanging tanong lang na naiwan ay kung saan sila nanggaling magkapatid, anong klaseng mundong walang araw ang meron sila, saan kaya matatagpuan yung kuwebang nilabasan nila magkapatid,
At kung saan kaya ito natagpuan ni Agnes. Mag-iwan na lang kayo ng sarili nyong opinion at teorya sa comment section kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.